Good morning po sa bawat isa. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa umaga pong ito ay nabigyan po muli tayo po ng opportunity at salamat sa biyaya ng Panginoon na tayo po ay mayroong physical gathering sa umaga pong ito, and natutuwa po tayo na makita ang bawat isa po sa atin. Pakitingnan na po yung mga mukha ng ating mga kapatid. Though hindi mo natin makita ng buo kasi may mga face mask, pero po yung mga mata natin, nakakatuwang tingnan dahil sa mata pa lang nakikita natin na yung galak, yung tuwa, at yung sigla na tayo po ay nagkatipon po muli. Ang sabi ng Bible, napakagandang pagmasdan na kapag ang mga anak ng Diyos ay nagkakatipon at nagkakaisa sa pagsamba sa ating Panginoon. At sa umaga pong ito po, binabati din po natin ng good morning ng ating mga kapatid na nakikinig at nanonood po sa atin sa Facebook Live. Good morning po sa bawat isa, at kami po ay umaasa na ang bawat isa po sa atin ay safe at ligtas sa ating pong kanya-kanyang mga tahanan. So tayo po ay magtuon ng ating mga isip, ng ating mga puso sa ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Hindi na po tayo magpapakahaba pa ng introduction. Tayo po ay magbukas ng ating mga Bible sa Matthew chapter 6, ipagpapatuloy po natin yung ating pinag-uusapan nitong mga nagdaang linggo. At tayo po ay nasa Matthew chapter 6, verse 33 to 34. Ang sabi po dito, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own." Tingnan naman po natin at tingnan po natin ito sa New Living Translation para makita po natin yung ibang salin. Ang sabi ng New Living Translation, "Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need." Take note the words, He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Sundan pa ho natin at tingnan ho natin sa salin ng hiligay nun. "Gani unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sang Dios, kag ang pagtuman sa iya kabubuton, kag ihatag din niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Gani hindi kamo magpalibog pati sa buwas, kay ang buwas may kaugalingon nga palaligban. Hindi kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang palaligban nga nagaabot sa kada adlaw." So may God bless the reading of His Word. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa umagang ito for this great blessing, Lord God, na kami po ay makapagtipon sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na Ikaw ay mapuri at masamba sa lugar na ito, dakilang Diyos. And we thank you, Lord God, sa pag-aayos ng ilang mga technical problems po namin sa mga nagdaang mga araw. And we pray na ang iyong salita at ang iyong mensahe ay patuloy na magmiministeryo sa mga naririto, maging sa mga kapatid po namin na ngayon ay nakikinig at nanonood sa Facebook Live, O God. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ang ating pinag-uusapan at pag-uusapan po ngayon ay karugtong or continuation ng ating pong pinag-uusapan last Sunday, and related pa rin po doon sa mga nagdaang mga preaching po natin about how to win the warring wars. So yung panahon natin ngayon at yung sitwasyon po natin ay mas lalong prone ang bawat isa po ng mga tao na mag-worry dahil sa mga iba't ibang mga concerns in life po natin, especially yung mga necessities in life. Yung sabi po natin na mga food, yung mga kalanpon natin, clothing, kung ano ang aton nga igasuksong, kag shelters, o kung sa diin kita magapuyo, no? So yun po yung mga basic necessities in life
na main concerns ng mga tao sa mga oras na ito, sa mga panahon po na ito. Dahil alam po natin kung gaano kahirap, challenging na mag-survive sa panahon pong ito. So itong mga nagdaang linggo, pinag-usapan po natin na kung paano natin ipagwawagi at ipapanalo, kung paano kita maging madinalagpun sa aton nga pagpakig-away, sa pagpakiglaban diri sa ginatawag naton nga krisis subong o sa pandemic nga aton nga ginaatubang. And nakita natin dito na ang promisa sa Dios is aragid nga pinalibog kita kuno sa aton mga kinanglanon hambal gani dira. Tingnan ninyo yung mga ibon, tanawa ang mga pispis. Hindi sila nag-harvest, wala sila nagpananom, pero ginabuhi, ginasustain sila sa Diyos. So, ang hambal dira, mas importante kita kontra dira sa mga pispis nga ina. So, dira nakita natin kung ano kita ka-importante sa Diyos. So, ang mga palalagban na ngayon ara lang na iya, hindi kita mag-worry kay ang hambal dito, antis pa kita magpanawag sa Diyos, balaan na sang Ginoo ang aton mga kinanglanon. Imagine that, bago pa tayo tumawag sa Panginoon, alam na niya yung ating mga pangangailangan. So, what a great assurance na kahit may pandemic, kahit may krisis, may aragid na kapigaluhon, kag mga challenges in life, may promisa ang Diyos na hindi kita pagpabayaan. Now, last Sunday, pinag-usapan po natin, dahil po nagkaroon tayo ng technical problem, no? Kinailangan nating humanap ng lugar kung saan po tayo makakapagdaos ng ating live service. At dahil sa hindi ganun kagandang internet connection, ay minabuti natin hatiin yung ating topic. So yung karugtong last Sunday, kung tayo po ay nanood at nakinig sa Facebook Live, ay makaka-relate po tayo at nasusundan po natin itong topic po na ito na pinamagatan po natin, Why Worry When You Can Seek Him Deeply? Sa kabila ng napakaraming mga pwede po natin na isipin at alalahanin sa mga oras po na ito, ang sabi po ng title po natin, bakit nga ba tayo mag-aalala kung pwede naman tayong lumapit sa Diyos? So yung aaksayahin mong oras para mag-isip, para pahirapan mo yung sarili mo na alalahanin at pabigatin ang iyong sarili sa mga kailangan po natin sa araw-araw, bakit hindi na lang natin spend na isip, hanapin, lapitan, tawagan ang ating Panginoon? Sabi ho nung Matthew chapter 6, hindi naman makakadagdag ito kahit isang araw sa buhay natin. So useless kung mag-worry ka. So yung oras at panahon na i-spend mo na mag-worry, bakit hindi ka na lang tumawag sa Diyos? Bakit hindi mo na lang siya lapitan? Bakit hindi na lang natin mo siya hanapin sa ating pong mga buhay? And sabi ng title natin, Why Worry When You Can Seek Him Deeply? Instead na mag-worry ka, hanapin na lang natin siya ng mas malalim at mas malapitan na paghanap sa ating Panginoon. At dito ho natin nakita na sa mga panahon na nagkaroon ng community quarantine at tayo ay nakastay at home, ano ho yung isang blessing na nakita ho natin doon? Napakarami nating oras. Napakarami nating panahon na iginugol sa mga iba't ibang mga bagay. Nariyan po yung, siyempre, yung mga nabanggit natin last Sunday, yung iba ay busy sa kanilang pagpananom, mga tanim mo nila, no? Busy sa pag-ubra sa kaang, busy sa pagkolekta sa mga cactus, di ba? Pag mga tanong nila sa ilabalay, ang iba busy sa pagda-diet, ang iba ay busy sa pagkaon, ang iba busy sa madamo ka mga butang. Ang iba na kontento na lang ang magpahimuyong sa balay kag magpinanugdom, ma-stress, bina-stress ang kaugalingon, and hanggang gani sa mga balita subong, madamog na ang nagkakaproblema sa ilang mental health because of overthinking. Na-overthink natin yung sitwasyon, masyado natin na hansak sa aton nga pagingsaron, ang isa kabutang nga hindi naman natin kontrol. So kung hindi mo gani kontrolado ang isa ka bagay, kagbalaan mo man na wala kasing mahimo para dira, hindi na natin pagpanumdumon.
That is not our business to overtake the situation. Rather, lumapit tayo sa Panginoon kasi siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Mas kontrolado niya ang lahat po ng ito. And dito sa atin nung pinag-uusapan, meron po tayong tatlong bagay na nakita or the three things that should occupy our lives. So tatlong bagay na dapat mag-occupy po sa ating mga oras, sa mga panahon po natin, sa ating mga bahay. Yung una po dyan is seek His kingdom. Hanapin natin ang kanyang kaharian. At nakita natin last Sunday kung ano ang ibig sabihin nitong word po na ito na seek. Sabi dito, the word seek means to actively pursue or to go after. It is in the present tense and it means continuously, padayon. Pag sinabi mo natin na to seek, actively pursue, active ka, nga nagapadayon, nga pangitaon, ang aton nga Diyos, kagang iya, nga ginharian. So, pag sinabi mo natin na unahon, ang pagpangita sa kabubuton, kag sa ginharian sa Diyos, it means you are actively pursuing or you are going after dito ho sa ginagawa po nating paghanap sa kaharian ng Diyos. Or it means continuously. Hindi siya natatapos sa isang araw o sa isang oras, kundi sa bawat araw ng buhay natin, nakikita ho natin ito. Ito isang na lang po, no? Isang recap na lang or part ng review po natin sa topic natin last Sunday. Pangalawa, when we say seeking kingdom, it means the rulership of God in every aspect of your life. Pag sinabi nating rulership, yung pangunguna, yung paghahari, ibig sabihin, kapag ang rulership ng Diyos ay nasa atin, ibig sabihin, hindi ikaw ang nangunguna, wala ka nagapanguna sa Ginoo, pati sa imo nga kabuhi, pati sa imo nga kinanglanon. So seeking the kingdom of God means seeking the rulership of God in every aspect. In your finances, dapat nandun yung rulership ng Diyos, yung pangunguna ng Panginoon. Sa spiritual life mo natin, nandun yung rulership in decision making. Nandun din ho yung pangunguna, yung rulership ng Panginoon. From the word rule, dapat siya ang nangunguna, paglabaw sa kanan sa aton nga mga ginahimo sa kabuhita. Or, in other words, kingdom there literally means rule or reign. Daw kaangay siya sang isa ka manugdumala, no, isa ka hari, na nagapanguna sa iya nga ginharian. So sa buhay po natin, hindi mo dapat ang hari ng buhay natin yung ating sarili. Kundi ang sabi mo dito, above all else, sabi mo nung New Living Translation, ano po? Above all else, seek the kingdom of God and live righteously. So hahanapin mo natin ang ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pangalawa, ang sabi doon, seeking kingdom also means that God is our whole life. Ang buod silingon sa kingdom dira, ang Diyos ang bungos mo nga kabuhi. Siya na po yung buhay natin. Wala na tayong ibang nakikita bukod sa Kanya na pwedeng maging buong buhay mo natin. Kaya pag may nagsabi sa iyo na, ikaw ang mundo ko, ikaw ang buhay ko, huwag mo tayong maniniwala ko doon. Amen? Kasi dapat ang unang priority mo natin, ang ating unang makita na kapag sinabing yung rulership, hindi yung sarili, hindi yung iba, yung nagro-rule sa buhay mo. Kundi bilang mga anak ng Diyos, ang sabi doon, yung kingdom, it means that God is our whole life. Okay, kaya mo pag sinabi ng nakarinig kayo ng ikaw ang buhay ko, hindi ako mabubuhay nang wala ka, pati lang ako. Di ba? Pati lang kung hindi siya mabuhi na wala ka. Kasi sabi dito, no, pag anak ka ng Diyos, if you are part of the kingdom of God, it means God is your whole life. Wala nang iba. Amen mo ba?
Kaya kapag sinabi na, ikaw ang buhay ko, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ilang po, lantawabing buwas, kung buhay pa sa. Diba? Kasi ang buhay natin ay dapat pinangungunahan ng walang iba kung hindi ng ating king. Kaya nga kingdom. It is ruled by a king. At sino dapat ang maging hari ng buhay natin? Sino yung nakaupo sa trono ng puso natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa panahon po ngayon na napakarami nating dapat hanapin, bawat araw, no? Hinahanap natin yung ating mga pangangailangan sa buhay. At marami po tayong sineset na mga priorities in life. Sana makita din mo natin na ang basic priority mo natin at ang una nating priority, to seek God's kingdom, yung rulership at yung pangunguna ng ating Panginoon. Pangalawa, yung ating pag-uusapan po ngayon, the second thing that should occupy our lives, especially sa mga panahon pong ito, is to seek His righteousness. So sabi doon, seek ye first the kingdom of God. Alam niyo, may kanta ho ito, no po, hindi pa ako Christian. Naririnig ko na ho ito at nakakanta na yung, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Akala mo natin dati, kanta lang po siya, pero ang lalim pala ng mensahe mo nito sa buhay po natin. Naririnig lang natin ito pag kinakanta, pag nagsisimba mo tayo, at hindi natin alam, meron pa palang mas malalim bukod dun sa kanta natin na pag sinabing, seek His kingdom and His righteousness. So ang sabi ho dito, another thing that should occupy our lives is seeking God's righteousness. So pangalawa, na dapat mag-occupy dun sa mga space ng buhay po natin yung paghahanap sa katuwiran ng ating Panginoon. Sabi mo dito, gani, unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Diyos, una, kag ang pagtuman sa iya kabubuton. So yung sa English translation, righteousness ang ginamit na term, pero sa Hiligay nun, ang sabi ko dito, tama kaatag, kag ang pagtuman sa iya kabubuton. So when we say righteousness, it means pagtuman sa iya nga kabubuton. Pero i-discuss pa po natin ng mabuti kung ano ho ang ibig sabihin when we say seeking God's righteousness. The word righteousness here is used the same context as in Matthew chapter 6, verse 1. Ano ba yung sabi mo doon sa verse 1 ng Matthew chapter 6? Because yung righteousness na ginamit sa verse 33 at yung word na ginamit sa verse 1 ng Matthew chapter 6 ay magkamukha ho ang meaning. Ano yung sabi ho ng verse 1 ng Matthew chapter 6, ipinakita niya dito, sabi niya, beware o mag-ingat, sabi niya ho doon, nagapaandam sa aton, beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. So mag-ingat daw po tayo na yung righteousness na pinapractice at ipinapakita ho natin, kailangan pang makita ng mga tao sa paligid ho natin. Kasi di ba ho sa mundo, dapat para masabing mabait ka, para masabing may itinulong ka, may performance ka, dapat makita at hayag sa mga tao yung ginagawa mo natin. At yung righteousness na ipinakita mo dito na mga dapat hindi, na dapat ipinapakita at nanonotice ng mga tao, ipinakita isa-isa. Sabi doon, otherwise, pag yun ay pinakita pa natin, yung pinapractice nating righteousness, you have no reward with your Father who is in heaven. Kasi kapag nakita na nila, sabi sa Tagalog, tinanggap na nila yung kanilang papuri, wala nang reward sa langit yun. Amen mo ba doon? So yung ibibigay daw natin na mga tulong, sabi doon, wala na dapat public notice. At ang ilan sa mga binanggit mo dyan, na practicing your righteousness before men, sabi mo dito sa verse 2, so when you give to the poor, do not sound a trumpet before you. Ano daw po yung mga bagay na dapat na hindi na ipinapakita, yung mga matuwid at righteous things or ways or action na ginagawa ng mga tao. Pagtutulong daw tayo sa mga nangangailangan
kailangan at sa mahirap, huwag na ho nating pinakalampag yung mga kalembang. No, huwag na ho tayo nagpapatulong para malaman lang na tumulong tayo sa iba. Kasi sabi doon, dito, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets so that they may be honored by men. Yun daw ho kasi yung ginagawa noong mga tao sa panahon ni Jesus. At siguro ho, hanggang sa panahon po natin ngayon, truly I say to you, they have their reward in full. Kasi pag nakita na ng mga tao, pag na-notice na daw, sabi dito, meron ng reward na ibigay na yung kanilang gantimpala. But when you give to the poor, paano daw tayo magbibigay? It is the right thing that we must do. Pag nagbigay daw yung kaliwang kamay, huwag na daw ho nating ipapaalam sa kanan. Okay? So wala nang notice. Do not let your left hand know that your right hand is doing. Ay, baliktad po pala. Pag yung kanan ay tumulong, huwag na daw ipaalam sa kaliwa. So ito ho ay pagpapakita na ito ho yung gusto ng Panginoon. Kasi ho, mamaya makikita natin kung ano pa yung lalim ng salitang righteousness. So that your giving will be in secret. Ito yung pagbibigay. Huwag na ho nating kakalimbangin daw yung kampana. No? O magbibigay ka ng halimbawa, binigyan mo yung isang kapatid mo ng sapatos, pag nagkita kayo in public, baka naman iparinig pa natin, igugalit sa imo. Nagiginhatag ko, no? Di ba? May mga ganun pa ho tayo. At kasi gusto ng tao yung laging papuri. No po? Pero ang sabi ko dito, pag nagbigay yung kanan, huwag nang ipapaalam sa kaliwa. So that your giving will be in secret. Para lihim daw yung pagbibigay natin. At ang sabi dito, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Kasi kahit hindi mo ipakita, kahit itago mo yun, merong isang nakikinig at nanunood sa atin na kahit anong tago mo, sa mata ng tao, makikita pa rin ng Diyos yun sa langit. At ang sabi doon, ang Diyos, ang siyang ating rewarder. Siya yung nagre-reward. Siya yung nagbabalik ng ating pong ginawa. So ilan lamang po yun po sa mga righteous act na makikita mo natin in chapter 6 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Now, going back to verse 33. Sabi dito, from this verse, we see that practicing righteousness simply means right way of living. Insakto na pamaagi sa pagkabuhi bilang Kristiyano. Okay? So when we say righteous, it does not mean perfect. Okay? Yung tinatawag na matarong na pagkabuhi. Ang matarong na pagkabuhi, buot silingon, amo na galing na matarong. Diba? When we say na matarong, tadlong, insakto. Okay? So hindi buot silingon perfecto. Ang buot silingon sa matarong. Matarong ka, abi mo, buot silingon, insakto ka. At yun yung gusto ng Diyos. Okay? At yun yung gusto ng Panginoon. And ito ho yung kahulugan ng salitang righteous sa Bible. At ang sabi dito, it simply means right way of living. So, sabi nga ho doon sa The Living Bible, sa verse 33, ito po yung translation na ginamit, and He will give to you if you give Him first place. Ano daw po yung dapat maging first place? Daw contest lang, no? Sino daw dapat at ano dapat ang first place? Ang pagpangita sa iyaging harian in your life. And sabi dito, and live as He wants you to. Ito pala yung righteousness. Pag sinabing righteousness, namumuhay ka sunog sa gusto sa Diyos na magkabuhi ikaw. Amen mo ba doon? Kaya yung buhay natin, pag in-evaluate natin, tatanungin natin yung sarili natin, ito ba yung gusto ng Diyos na gawin ko? Yun yung righteousness kasi. Yun yung matarong na pagkabuhi. Ito kayang buhay ko ay, ito ay gusto ng Diyos para sa akin. Kasi ang linaw ko, no? And live as He wants you to.
namumuhay ka according sa gusto ng Panginoon na mabuhay ka. Yun ho yung salitang righteousness. So sabi po pa po dito, not only are we to seek His kingdom, we are to seek His righteousness. That is, not only are we to be seeking God's control over us, but we are also to be seeking God's character within us. Hindi lang siya dapat mangunguna sa atin, kundi ang kinaiya ni Kristo makita sang Diyos sa aton. The kingdom of God is not only to be inwardly experienced. Hindi lamang siya dapat na-experience natin sa sulod, kundi ang hambal diri, it is to be outwardly expressed. Na-i-express mo natin sa panlabas. Kasi akala mo natin, yung kingdom ng Diyos nasa loob lang ng puso natin, inwardly. Pero ang sabi dito, dapat kung nasa puso natin ang paghahari at ang rulership ng Diyos, dapat ma-express ito sa labas. Ma-express ito sa mga ginagawa natin, sa mga sinasabi natin, the way tayo mag-isip. So it is to be expressed outwardly. Makikita mo sa panlabas mo natin mga buhay. When the kingdom of God becomes your priority, then righteousness will become your practice. Pag sabi doon, di ba sabi natin, ang priority dapat natin is ang pagpangita sang ginharian sang Diyos. Unaha, sabi doon. So, dapat silingon, priority natin. So, kung ang priority natin, ang rulership, ang kingdom ng Diyos, ang sabi ho dito, yung righteousness naman will become your practice. Makikita sa buhay mo natin na ikaw mismo ay pinaghaharian ng ating Panginoon. Amen po ba doon? So, nakikita po natin ito dapat sa ating mga buhay. So, may mga bagay na dapat po ma-exercise at ma-practice sa buhay ng bawat isa po sa atin. When we must have a righteous relationship sa ating Panginoon. At pangalawa, sabi ko doon, dapat na-express. Paano ba natin ito i-apply sa ating mga buhay? Paano po tayo mamumuhay ng tama? Paano kita magkakabuhig sa inyong tiyangko? For example, di ba? Kapag tayo ho ay nagtatrabaho, when we are hired 8 hours a day, let's just not work for 4 hours. Pag ikaw ay Kristiyanong nagtatrabaho at ikaw ay binabayaran ng 8 oras sa isang kaadlaw, dapat magkabuhi ka sa inyong tiyangko bisan sa lugar ng imo ng ginamubrahan. Amen mo ba doon? Sa bisan ano nga pamaagi kung ginabayaran ka sa imo nga employer hasta alas 5 sa hapon, hindi ka magpuling alas 3. Diba? So hindi na right way of living yun. Pag 8 hours, 8 hours. Pag ang pasok is 7:30 sa aga, dapat nandun ka na sa workplace mo ng 7:30. At kapag ikaw ay dumating ng 8:30 at na-late ka, huwag mong ilalagay sa daily time record mo na 7:30 yapon. Diba? Because that is the right way of living. Kasi yun yung righteousness. The way He wants you to live in a right way of living. Yun po yung ibig sabihin po nun. So kung hinired ka ng 8 hours a day, huwag kang magtatrabaho ng 4 hours. No? Sometimes, we are not righteous in our work. We go to the office at 9 o'clock, we take snacks, diba? And horse around all the day, then go home. Wala namang nagawa. Diba? Pero bayad ng buong araw. Diba? So doon pa rin makikita yung pagiging Kristiyano mo natin at pagiging tama ang ating pamumuhay. Now, another example, di po ba? Kapag tayo ay may mga business, another example is in the area of our products, o yung mga nagtitinda, mga nagabaligya, mapa-online man or personal yan. Sabi ko dito, we are not consistent in
and our products fail. Yung mga tinitinda ho natin. Minsan hindi tayo consistent. The Filipino mentality goes this way. When something comes along, one goes to it and does it well. Kapag merong nagbukas ng karinderya, siyempre susunod din yung ibang Pilipino. Di ba? Pag may nagtinda ng ube pandesal, di ba? Ng cheese pandesal, ng egg pandesal. Sa una, ang sabi mo doon, malaki. Di ba? Mura. Masarap. Pero ang sabi mo dito, if it is hot pandesal, he makes it big, malaki, put eggs on it, lalagyan pa ng itlog, and sells it cheap, ititinda ng mas mura. When his hot pandesal becomes popular, kapag sumikat na, mabakal na ang baligya, ano na ho yung ginagawa? Ang gagawin na ho, nagdi-decrease na yung quality. Ang gagawin na, he puts food coloring instead yung egg. Diba? Lalagyan na lang ng food coloring na yellow para masabing may itlog. Tapos maraming flavorings. Tapos lalagyan ng maraming yeast para magbukhang malaki. Diba? Wala na ho yung consistency. They won't come, and then, however, people notice that, so after a while, they won't come anymore. The people who always want to gain by putting one over another do not last. Minsan hindi daw nagtatagal yung mga tao na yung ganun ang lalunin sa buhay. Dapat, pag Christian ka, yung product mo, consistent. Amen po ba doon? Pag sinabi mo sa online na ganito yung itsura, ganito kasarap, ganito yung quality, hindi mo dapat yun reality, expectation versus reality. Amen po ba doon? Na ang ganda-ganda ho doon sa picture pagdating sa personal. Hello? Yung itsura, kumbaga kung sa buhok pa, no? Pag sa picture, parang rebonded. Tuwid na tuwid. Pag dinala sa personal, daw ginblowers, makapila ka basis, naging blower ang buhok. So hindi, wala na ho doon yung consistency. Wala na ho doon yung tinatawag mo na righteous living. Ang gusto ho ng Panginoon, sa bawat isa ho sa atin, kung anak ka ng Diyos, makikita si Kristo sa buhay mo. Amen? Makikita mo yung righteousness ng Panginoon. Kung ikaw ay part ng kingdom ng Diyos at sinasabi mo, ikaw ay ruled by God, ikaw ay ruled by Christ, dapat makikita mo yung pagiging inchakto, the way mo tayo magsalita, the way tayo makitungo sa kapwa natin, sa pinagtatrabahuhan mo natin, the way mo tayo makitungo sa ating mga co-workers, mga office mates, no? Yung mga customers ho natin, lalo na sa mga boss ho natin, sa mga employers ho natin, dapat nakikita si Kristo ho doon. Amen. Bakit ho? Kasi ang layunin o ang tinatawag ho na righteousness, ang sabi doon, live as He wants you to. Kung ano yung gusto ng Diyos na pamumuhay na makita mo sa atin, yun yung ina-apply mo natin. Amen po ba doon? Ulitin ko po, if you are ruled by Christ, if you are ruled by His kingdom, then makikita mo si Lord sa buhay natin. Yung mga driver mo natin dito, di ba? Dapat makikita si Kristo sa buhay mo natin ng ating mga pasahero. Amen? Amen mo ba doon? Kahit ano lang yung ginagawa mo natin, magre-reflect dapat mo yung right way of living. Kapag ka ho, may sobrang na ibayad, ibibigay yung sukli. Right way of living yun. Amen mo ba doon? Unless na lang, ibinalik mo sa atin at sinabing, keep the change. Hello? So kapag ka ho, ang hindi ay hindi, ang dapat ay dapat. That is right way of living. Yung nakikita ho natin, kasi even sa workplaces ho natin, hindi ibig sabihin na ginagawa ng iba ay gagayahin din po natin. Right way of living.
Pagka halimbawa sa pabrika, nakita mo, nagpupuslit yung iba ng mga produkto, ginagawa naman ng marami, so gagawin ko na rin. May mga pagkakataon mo na hindi lahat ng ginagawa ng karamihan ay tama. Hello? Sa mga panahon mo na yun, dapat mag-stand out ang isang tao na ruled by the kingdom of God at pinangungunahan ng ating Panginoon. Amen mo ba doon? Amen? Kapag meron tayong kausap na tao, pag sinabing 8, then 8. Pag sinabing 9, then 9. That is the right way of living. Then, paano natin ito maa-attain? Paano natin makikita na itong right way of living at yung righteousness po na ito ay nagpa-practice at nakikita ho sa buhay po natin? Ang una ho, sabi doon, we must desire it. Dapat nandun yung desire mo na hanapin ang righteousness ng ating Panginoon. Hanapin yung tamang buhay at tamang application ng buhay sa mundo pong ito. Dahil ikaw ay ruled by God. You ought to desire to be right, to do right, to live right. Tayo ho ay may katungkulan na i-desire. Itawag doon handumon. No? Pakanasain na gumawa ng tama and then mamuhay ng tama para daw yung isang tao na nagdi-desire ng pagkain. Just as much as a hungry man desires food and a thirsty man desires water. Para daw yung tao na gusto kumain at nagugutom at nauuhaw, yun daw yung righteousness ng Panginoon, dapat i-desire din po natin. Lord, kung sa mga nagdaang araw at panahon ay hindi naging tama ang aking lakad at ang aking pamumuhay, Lord, sa araw na ito, dinidesire ko po. Turuan mo ako na makitama ang dapat itama at makipamuhay ang dapat na makipamuhay. Pangalawa, para ho makita natin ang righteousness ng Panginoon, sabi sa una, we must desire it. Pangalawa, we must seek it. Kasi sabi ho nung ating ang sabi ho nung ating po pinag-aaralan, seek first the kingdom of God and His righteousness. So pangalawa ho yun, kingdom and righteousness. Dapat hahanapin po natin ito, mga bagay na ito. Ano nga po uli yung seek? Actively pursue, continuously, hinahanap mo sa buhay mo, araw-araw, Lord, maging tama po ang aking buhay. Lord, sa akin pong pagpunta sa aking trabaho, maging tama ang aking buhay. Lord, sa aking pong pagbiyahe, maging tama ang aking buhay. Sa pagharap ko sa mga customer at mga tao sa aking paligid, maging tama ang aking buhay. Hindi lang natin dapat i-desire, kundi dapat hanapin natin kung ano ang nais ng Panginoon at kung ano ang tama sa harapan ng ating Diyos. At syempre po, kung i-desire natin, kung hinanap natin, sabi doon, we must desire it, we must seek it, at pangatlo, we must live it. Ipamuhay mo natin. Dapat makita mo sa buhay natin araw-araw na kapag Kristiyano ka, ikaw ay ruled by God, ruled by His kingdom, tama ang atin pong pamumuhay. Kasi ho, ang sabi mo doon, may promise ho kasi sa dulo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang daw eh. Hindi mo kailangang mag-worry. Hindi mo kailangang isipin ng isipin. Kasi ho, alam na ng Diyos yung ating pangangailangan bago pa tayo tumawag. Ano lang yung dapat natin gawin? Seek His kingdom. Amen? And seek His righteousness. And all these things. Yun ay nilinaw po natin ng mga nagdaang Sunday. Pastor, ang ibig sabihin po ba nito ay hindi na kami magtatrabaho, hindi na kami magpapabudlay, diba? Hindi ho. Kasi kahit nga daw yung example at illustration na ginamit natin doon, yung mga ibon,
Diba? Pinapakain ng Panginoon, pero wala niya ginahungit ang pagkaon. Wala niya lang ginalagbong dito sa ilang pugad, sa ilang pugaran. Amen? Yung mga ibon, lumilipad pa rin yan. Humahanap ng kanilang pagkain. Pero sa kanilang paghahanap, may nahahanap sila dahil alam ng Diyos yung kanilang pangangailangan. So sa question po na, kailangan ba hindi na kami magtrabaho, isig na lang yung kingdom and righteousness? And sabi mo nung righteousness, right way of living, hindi naman insakto yun. Amen? Ito ay isang pangako na sa ating pagpangita, sa atong nga pagpangabudlay, adlaw-adlaw, ang Diyos may ginaaman na makita naton nga mga kinanglano naton sa adlaw-adlaw. So bakit tayo mag-worry? Na sa paglabas natin sa ating bahay, sabi, may nakaprepare na Lord na provision. Diba? Sa ating paglabas, pagpunta sa trabaho natin, sa mga business natin, may mga kliyente na, may mga pasahero na naghihintay. Nandun na yung provision ng Panginoon at nandun na yung favor ng Panginoon. Minsan nga, hinihintay ka na lang. Diba? Katulad nila Brother Linus, nila Brother Bubong. Pero may mga pasahero na ang dami nang dumaan, hindi naman sumakay. Pero nung dumaan sila, sa kanila sumakay. Bakit to? Kasi nakahanda na yun eh. Diba? Nandun na yung favor ng Panginoon sa bawat araw. Na sa atin paghanap sa Panginoon, idinadagdag na lang niya. Kaya sa bawat araw, sa bawat pagbukas ng ating mata, sa bawat umaga, huwag mo natin kalilimutan, right way of living. Kahit hindi ginagawa ng iba, basta alam mo na tama, gawin mo natin. That is the right way of living. At kahit ginagawa ng marami, at pag alam mong hindi tama, huwag din naman po natin gawin. Right way of living pa rin po yun. Amen po ba doon? So we must desire it, we must seek it, and we must live it, yung righteousness ng ating Panginoon. Ano po yung promise? And all these things, lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng mga concerns natin, shall be added unto you. Idadagdag na lang ng Panginoon. Amen po ba doon? Minsan nga, ino-overtake pa po tayo eh. Hello? Amen? Yung meron ka ba, meron ng dumadating, tapos nag-aabot-abot hanggang sa mag-overflow. Amen? Yung meron ka pang bigas, pero may biglang dadating hanggang sa mag-overflow at magsululubra ang aton ng mga talagbasan. That is favor. Minsan hindi niya lang idinadagdag. Ino-overtake pa tayo, nag-overflow pa. Amen mo ba doon? Kasi yun naman din yung gusto ng Panginoon. Na ma-bless tayo at ma-sustain tayo until our lives overflow. Hello? Amen mo na doon? So seek His kingdom and His righteousness and all these things. What a great promise na kung uunahin lang natin siya at ipaprioritize lang muna natin ang Panginoon, ang pagdadagdag at ang provision ng Panginoon ay sa ating lahat. Tayo po ay yumuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, maraming salamat sa iyong paalala at sa iyong mensahe, Panginoon, na may mga bagay po minsan na nakakalimutan po kami at hindi po namin nauuna at napaprioritize. But Lord, salamat sa mensahe mo sa umagang ito na kailangan po namin unahin ang iyong rulership, ang iyong panguna sa buhay ng bawat isa po sa amin, at ang lahat ng mga bagay mo na ito ay dadagdag mo na lamang. Turuan mo kami at tulungan na mamuhay ng tama according sa sinasabi ng iyong mga salita. Makita nawa yung tinatawag na right way of living sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa bawat araw, tulungan mo kami na instead na mag-worry, ay hanapin ang iyong pangunguna, hanapin ang iyong katuwiran, at salamat dahil sa aming paggawa po nito, sa aming pag-apply po nito, ay mayroon kang napakagandang pangako
na ang lahat ng aming mga pangangailangan, pagkain, our foods, our shelters, our clothing, and other things, Lord, needed to survive every day, Lord God, ay idadagdag mo na lamang, Panginoon. And all these things, Lord, shall be added unto us, Lord God. Maraming salamat sa iyong mga salita na amin pong panghahawakan, na kung ikaw ang tunay na mag-o-occupy ng aming buhay at puso at maghahari at mangunguna, mayroon po kaming kasiguruhan na hindi po kami magkukulang sa lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen and Amen. God bless po sa bawat isa at yung ating mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Stay safe po.